Magandang umaga mga bata. Narito tayong muli sa ating asignaturang Pilipino upang talakayin natin ang bagong aralin at ito ay ang tayutay. Alam mo ba kung ano ang tayutay? Aba, kung hindi, ngayon ay dapat natin itong pagtutunan dahil alam ko na alam niyo na ito sa Ingles. Ang tayutay ay tinatawag din figures of speech. Basahin ang mga pangungusap. Ang Ingleserang langgam ay tila maamong tupa ng mapahiya sa harap ng mga kasama. Pangalawa, si Haring Araw ang nagbabantay sa mga langgam na masipag na naghahakot ng pagkain. Pangatlo, kumukulo ang dugo ni inay kapag nakakikita ng mga langgam sa loob ng garapon. Pansinin ang mga paglalarawang ginagamit sa bawat pangungusap. Ang dalawang pangalan ang ipinaghahambing sa pangungusap 1. Paano pinaghahambing ang dalawang pangalan sa pangungusap 2? Kapani-paniwala ba ang paglalarawan sa pangungusap 3? Ngayon, ating malalaman kung ano ito. Tila, nagbabantay, naghahakot, kumukulo ng dugo. Ano kaya ito? Tayutay. Ang tayutay ay ang anyo ng pananalitang ginagamit sa paglalarawan. Ito ay nakatutulong upang maging mabisa, masining, at kawili-wili ang paglalarawan. Sa Ingles, ito ay figures of speech. Uri ng tayutay. Sa inyong libro, may 4 na uri ang tayutay. Ito ay ang pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao, at pagmamamalabis. Unahin natin ang pagtutulad o simile. Gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang bagay na may isang pagkakahawig subalit magkaiba sa ibang katangian. Ito'y gumagamit ng mga salitang kawangis, wari, tulad, gaya, tila, parang, paris, kasing. Kapag nakakabasa kayo ng mga pangungusap na naghahambing na gumagamit sa mga salitang ito ay halimbawa ng pagtutulad o simile. Halimbawa, si inay ay parang plakang sira kapag nagagalit. Ang ginagamit na tayutay ay parang, plakang sira. Pangalawa, pagwawangis o metaphor or metapora. Gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang bagay na may pagkakatulad ngunit magkaiba sa ibang katangian. Hindi ito gumagamit ng salitang kawangis, tila, mawari, parang, tulad, paris, gaya, kasing. Ulit, hindi ito gumagamit sa mga salitang ito. Halimbawa, tingting sa kapayatan ang batang iyon. Ang tayutay na ginagamit ay tingting sa kapayatan. Ang kanyang inihambing ay ang bata. Nakikita natin na ang pagwawangis o metapora ay direktang paghahambing sa dalawang bagay.
Again, direktang paghahambing. Pangatlo, pagsasatao o personification o personification sa Ingles. Pinakikilos na tulad ng isang tao o binibigyang katauhan ang mga bagay, kalikasan at hayop na walang buhay sa tulong ng pandiwa. Halimbawa, humihiyaw ng malakas ang bulkan. Ang ginagamit na tayutay sa pangungusap na ito ay humihiyaw ng malakas. Ang salitang humihiyaw ay isang katangian ng tao. May bulkan bang humihiyaw? Wala, di ba? Ang humihiyaw na salita ay katangian ng tao. Kaya ito ay halimbawa ng pagsasatao o personification. Pang-apat, pagmamalabis o hyperbole. Nagpapahayag ng mga pangyayaring imposibleng maganap o malayo sa katotohanan. Ito ay tinatawag ding mga eksaheradong pahayag. Halimbawa, bumabaha ng alak nang manalo ang kupunan sa basketball. Ang tayutay na ginagamit sa pangungusap na ito ay bumabaha ng alak. May bumabaha ba ng alak? Wala, di ba? Kaya ito ay isang halimbawa ng pagmamalabis. Pagmamalabis ay, ang ibig sabihin, imposibleng magaganap. Sa Ingles, ito ay hyperbole. Yun lang ang 4 na uri ng tayutay: pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao, at pagmamalabis. Ngayon ay kilalanin pa natin ang mga tayutay. Subukan natin ang ating pinag-aralan. Number 1. Ang mga daliri ni Kuya ay kawangis ng mga upos ng kandila. A. Pagsasatao. B. Pagtutulad. Ano ang iyong sagot? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Time's up. Ang tamang sagot ay pagtutulad. Dahil, bakit ang sagot natin ay pagtutulad? Dahil gumagamit ng salita na kawangis. Kawangis ay isang tayutay na pagtutulad. 2. Buwan ang nagbabantay sa nahihimbing na sanggol. A. Pagsasatao. B. Pagtutulad. Ang tamang sagot ay A. Pagsasatao. Bakit? Okay, dahil mayroong salitang nagbabantay at nahihimbing. Ang nagbabantay at naghihimbing ay ang mga salitang katangian o ikinakikilos ng tao, hindi ng buwan. Pangatlo, tagos hanggang buto ang takot nila sa mga maton sa kanto. A. Pagwawangis. B. Pagmamalabis. Ang tamang sagot ay A. Pagwawangis. Tagos hanggang buto ang takot nila sa mga maton sa kanto. Hindi ito gumagamit ng mga salitang kawangis, wari,
tulad, gaya, tila, parang, paris, at kasing. Ito ay direktang o tuwirang naghahambing sa dalawang bagay na may pagkatulad ngunit magkaiba ang katangian. Naintindihan? Batid ko'y inyo nang naintindihan. Sagutan ninyo ang mga katanungan sa inyong libro. Yun lamang po ang ating aralin sa linggong ito. Tungkol sa tayutay at ang mga uri ng tayutay. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.